Sabi dito sa babae naman, ito ang sinabi ng Diyos na nagsasalita rito. Sa pagbubuntis ko ay hirap ang daranasin at sa panganganak sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki iyong nanasain, masasakop ka sa kanya, siya mong susundin. Itong binasa natin, ito yung naging resulta ng pagkain ni Adan at ni Eva doon sa pinagbabawal na prutas, na dahil doon sa pagkain ng prutas, kung titingnan natin, parang nagkaroon ng obstruction yung plano ng Diyos. Sapagat hindi naman natin alam kung ano yung plano ng Diyos sa katauhan eh. Sinabi niya doon sa mas naunang verses na magpakarami kayo, na kayo ay pagmanis itong mundo na ito, angkinin niyo itong mundo na ito ay para sa inyo, gawin niyo kung ano ang gusto niyo gawin sa mundo na ito. Yan ang sinabi ng Panginoon eh. So hindi natin alam kung ano talaga yung plano ng Diyos. At itong pangyayari na kinain ni Adan at ni Eva yung bunga na pinagbabawal, parang nagkaroon ng obstruction eh. Parang sabihin natin, ako nasira yung plano ng Diyos eh. Tama ba? Pwede natin sabihin na mukhang nasira yung plano ng Diyos. Sapagkat baka naman hindi inaasahan ng Diyos na kakainin ni Adan at ni Eva yung prutas, pero kinain nila eh. Tama ba? Na gano'n ang isipin natin, naku, na-discourage yung plano ng Diyos. At ang naging resulta, nasumpa si Adan at si Eva, maging yung ahas na nag-deceive sa kanila ay nasumpa. At dahil dito, nasumpa si Eva na sabi na dahil sa ikaw ay sumunod doon sa sinabi ng ahas, ikaw ay maghihirap. Ikaw ay manganak na meron kang mararamdaman na matinding sakit. At ang ikaw ay magiging parang papasa ilalim sa iyong asawa. Na parang ang babae tagapaglikod doon sa kanyang asawa na lalaki. Doon sa lalaki naman, sabi, ikaw ay maghihirap. Lahat ng kainin mo ay magagaling sa iyong pawis, sa iyong pagpapagal. Sapagat, before nangyari ito, ang sabi doon sa binabasa natin yung Genesis, freely nakakain sila ng mga bunga, ng mga punong kahoy na natutuwa sa hardin. Libre eh. So, ibig sabihin, hindi sila kailangan magtrabaho para makakain. Libre. Parang kang isang mayaman na asendero ba tawag doon, nagmamayari ng maraming pananim. Sobrang laki ng iyong hapin, ng iyong farm, na anytime gusto mo kumain doon sa bunga, hindi ka magugutom. So, ganun yung kalagayan na, perfect. Na iniisip natin na ganun na magiging kalagayan nila, na tuloy-tuloy. Pero dahil sa kinain nila yung bunga na pinagbabawal, parang na-discourage yung plano ng Diyos. At sabihin natin, ano kaya ang dapat na nangyari sa plano ng Diyos? O ano kaya ang dapat na nangyari sa sangkatauhan kung hindi nagkasala si Adan at si Eva? Pwede natin itanong yun eh. Kung hindi kinain ni Eva yung prutas, ano kaya ang kalagayan ng tao? Ano kaya ang kahinatan na sangkatauhan? Ito pa ay mas mabuti kaysa sa kalagayan natin ngayon? So, nagsasecond guessing lang tayo. Pero malinaw dito na parang ang nangyari, na-discourage yung plano ng Diyos. Na hindi natin alam kung ano nga ba yung plano ng Diyos sa katauhan. Can we clap our hands to our God? So, ang naging resulta, itong kalagayan natin ngayon, itong buhay natin ngayon, na maraming hirap. Agree ba kayo na maraming hirap sa buhay? Maraming pasakit. So mga babae na mga anak talagang matindi ang
Hindi nyo lang alam eh, kung gano'ng kahirap ng anak eh. Later on, malalaman nyo. Na, akala ng mga anak ng babae, mamamatay sila sa sakit ng panganganak. Yun ang katindi ang hirap. At yun ay bunga ng sumpa ng Diyos doon sa babae na maghihirap. Can you say amen? So, marami tayong suffering, marami tayong mga sacrifices, marami tayong hardship, marami tayong disappointments, marami tayong failures, maraming heartache, maraming frustration, marami talaga na nakapanghina ng ating kalooban. At the same time, kapag hindi naman isang side lang ang buhay eh. Marami rin namang happiness eh. Kahit mahirap, merong enjoyment din naman. Kahit merong failures, meron namang small wins na nanalo ka naman. Nagsasucceed ka rin paminsan-minsan. Kahit na may broken-hearted ka, minsan nagiging masaya din naman ang iyong puso. Ganyan yung buhay na meron tayo, na siguro natutunan lang yun sa tao na nagdadala ng kanyang buhay. Kung marunong ka pa mag-appreciate ng mga bagay na meron ka ngayon, hindi sa lagi mong hinahanap kung ano yung wala ka, lalo kang magsasuffer sa buhay. Sa pwede tayo marunong appreciate kung ano na yung meron tayo na ipinagulog na sa atin ng Panginoon. Can you say amen? So, yun yung buhay natin. Resulta ng pagkain ng pinagbabawal ng buhay. Tanungin natin, okay ba ang naging bunga? Meron ba tayong regress na ganito ang naging buhay natin? Meron ba tayong panghinayin na sana hindi na lang kinain ni Adan at Eva yung bunga, baka wala kami hirap, baka wala kami paghihirap, baka perfecto yung buhay namin, baka hindi na namin kailangan magtrabaho, baka yung kakainin namin, pipitasin na lang namin, sapagkat ganun yung nangyari ito sa Hardin ng Eden. Maaaring meron nag-isip na gano'n. Tama? Pero ganun pa man, alam ko, bawat na sa atin, okay lang. Ito yung buhay, mahirap, okay lang. Okay lang. Sapagkat natutunan yung sarap ng buhay. Yung may hirap, may ginawa, may heartache, mayroong enjoyment. Parehong na present doon sa buhay. Yun yung nagbibigay yung tinatawag natin spice of life. Di ba? Spice of life. Okay lang. At marami sa atin na okay lang na gusto natin mabuhay pa na mahaba. Sapagkat, totoo lang, gusto naman talaga natin ang buhay ngayon. Marami tayong aspiration, marami tayong pangarap, pero kahit hindi pa natin nararating, okay lang. Sapagkat nag-i-enjoy naman tayo sa ating buhay. Can we clap our hands to our God? Hallelujah. Meron isang philosopher na also, he was a Roman emperor, na pangalan niya ay Marcus Aurelius, na sabi niya, the impediment to action advances action. The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way. Kasi po, impediment, hadlang yun eh. Obstruction yun eh. So, the impediment to action advances action. Ano ibig niya sabihin? Yung mga bagay na tinitingnan natin na obstruction sa ating buhay. Tulad na itong pinasa natin eh. Parang impediment to eh. May plano ang Diyos, maganda ang plano ng Diyos sa katauhan eh. Kaya nung kinain niya na natin yung prutas na pinagbabawal eh. So parang nagkaroon ng impediment, nagkaroon ng obstruction, nagkaroon ng hindrance doon sa plano ng Diyos. Siguro kung hindi na kinain, baka si Adan at si Eva nadudupa rin sa hardin at nabubuhay ng marangya at nagpapangalan si Adan ng lahat ng hayop na matatagpuan niya. Kapag yun ang naman ng trabaho na ibigay sa kanya, pangalanan mo lahat ng hayop na makita mo, bahala ka kung ano yung pangalan mo dyan. Siguro ganun pa rin ang ginagawa ni Adan. Pag may nakita siyang bagong hayop, papangalanan niya. Siguro ganun lang ginagawa niya everyday. Pero dahil sa nangyari, parang nagkaroon ng impediment, nagkaroon ng obstruction, nagkaroon ng hindrance. Na maghinayang tayo, sayang! Sana hindi na nangyari, sana walang obstruction. Pero sabi ng quote, the impediment to action
advances action. Ano ibig sabihin? Isa yung mga hindrance, isa yung mga obstruction, ito yung nagdudulot para lalo mapabilis yung pagkilos o mapabilis yung development sa ating buhay. Sapagkat kung walang obstruction, kung walang hindrance, maaaring magpatuloy tayo sa buhay kung ano yung kasalukuyan na kinalalagyan natin. At kadalasan naglilinger tayo, ibig sabihin, dinidelay natin yung mga action natin sapagkat sa atin, inisip natin na okay lang naman tong buhay ko eh. For how many years, okay lang naman tong buhay ko. Ano ang nangyayari? Hindi tayo nagdidesisyon. Merong plano, merong pangarap, pero sapagkat sa araw-araw, relax tayo, okay lang, wala tayong desisyon. Wala tayong ginagawang action sapagkat inisip natin, okay lang. Naintindihan niyo sinasabi ko? Pero pag meron dumating na obstruction eh. Pag meron dumating na hindrance eh. Pag meron dumating na bagay na hindi natin inaasahan, trahedya, kamatayan ng minamahal mo sa buhay, at anumang klaseng mga bagay na hindi natin tinatanggap, ito mga bagay nito, kung tinatawag natin obstruction o hindrances, ito yung mismo magpapabilis ng pagdidesisyon natin sa ating buhay. Mapapansin nyo, pag meron dumating mga ganito sa ating buhay, biglang nagbabago, kaagad-agad ang ating buhay. Bakit? May dumating na obstruction eh. May dumating na impediment eh. May dumating na hindrance. Ano nangyari? Required ka. Obligado ka ngayon magpasya. Obligado ka ngayon magpago. Sino sa inyo namatay? Biglang nabago ang inyong buhay. Sino sa inyo nasalugan? Biglang nagbago ang takbo ng iyong buhay. Sino sa inyo biglang nawala ng trabaho? Ay, biglang nagbago ang iyong buhay. Nakikita nyo? Kahit na ayaw mo pang humakbang sapagkat dumating yung obstruction, obligado kang humakbang. Obligado kang kumilos. Obligado kang lumakad ng ibang landas. Sapagkat mayroong nakaharap, mayroong umarang sa iyong pinalakaran. Pero ang kagandahan, sapagkat may humarang sa iyo, obligado ka ng kumilos ka. Dahil kung walang nakaharap, tuloy-tuloy ka lang doon. Yung parang move na hayahay lang, yung buhay na hayaan, hintayin na natin kung ano yung dumating. Nakaka-relate ba kayo? Well, maraming mga bagay, event na dumarating sa ating buhay na hindi natin inaasahan at kadalasan ayaw natin. Ito yung biglang nagbabago ng buhay natin. Biglang parang obligado ka ngayong kumilos ng mga pagkilos na hindi mo naman pinaplano. Mga pagkilos na ayaw mo sanang gawin. Pero sapagkat nagkaroon ng obstruction, nagkaroon ng event na hindi mo inaasahan, obligado kang kumilos. Obligado kang magbago. Obligado kang maging malakas. Obligado kang lakasan pa ang loob mo. Obligado kang mag-aaral pa. Obligado ka na galingan mo pa sapagkat mayroong humarang sa iyong lahat. You say amen? Yun ang sabi, what stands in the way becomes the way. Kung ano man yung humarang na yun, kung ano man yung obstruction na yun, kung ano man yung hindrance na humarang doon sa iyong dinadaanan, masabi, yung mismong hindrance na yun, yung obstruction na yun na yung bagong daan. Yun na yung bagong daan. Sapagkat yung original na daan mo, hinarangan eh. So hindi ka na pwedeng dumaan doon sapagkat meron nakaharap. At dahil sa meron humarang, sabi ko, ano ba yung humarang na yun? Yun na yung bagong daan na dapat natin tahakin. Bawat isa sa atin. Ibig sabihin, magre-reset ka ng buhay. Magre-reset ka ng plano mo. Magre-reset ka ng mga mindset ng filosofiya mo. I-reset mo yun, babaguhin mo yun sapagkat mayroong bagong daan na dala-dala ng bagay na humarang sa iyong harapan. Yan eh, bago na. At mula doon, tatakbo ka, or lalakad ka, o gagapang ka, whatever, importante, umakabante ka. Mula doon, reset, bago
bagong daan, doon ka mag-umpisa ulit mag-plan. Doon ka ulit mag-umpisa na mag-isip, mag-design. Maaari mo pa rin mapuntahan, yung gusto mo mapuntahan, pero ibang daan na. Maaari doon din mapunta. Pero kailangan mo mag-iba ng diskarte. Kailangan mo mag-iba ng mindset. Kapag yun na yun yung bagong daan. Can you say amen? Kaya pag meron dumarating na mga bagay na hindi natin gusto, masakit, nakaka-discourage. Pero isipin natin, ang Diyos ay merong plano na kaya tayo hinarangan dyan sapagkat nagbibigay ng option ng Diyos para daanan natin yung ibang daan, yung bagong daan. Na kahit na ano pang daan ang ibigay sa atin, sa buhay natin, ang Diyos kaya niyang bigyan tayo ng magandang buhay, ng tagumpay, kahit anong landas pa ang ating tatahakin. Yung bagong daan, yun yung bagong daan. Maring doon pa darating yung mas magandang buhay. Kahit na ang umpisa nun ay trahedya, maring umpisa nun ay kamatayan. Maring umpisa nun ay matinding sakit ng puso, pero doon ka mag-umpisa. Pamuhay mo yung buhay mo, yung may bagong pananaw, yung may bagong pagkilos, baka doon pa lalo mong madadanasan yung mas pinagpalang buhay. Sapagkat anyways, kahit ano pang daan, ang tatahakin mo, kung ang Diyos ay kasama mo, ang tagumpay ay hindi malayo sa iyo. Nawalan ka ng trabaho, naranasan mo mawalan ng trabaho, magsara yung kumpanya. Worried. Bakit? Eh, ang ganda na ng trabaho ko. Sa Ortigas, sa Tech-Type. Nawalan ako ng trabaho. Doon kami nakaipon ng gamit ni Geraldine eh. Ganda na eh. Nagsara yung kumpanya. That's impediment. That's a hindrance. That's an obstruction. At kung titignan mo ng obstruction lang yun at kumihina ka na lang at sabi mo, ayaw ko na, nakakainis naman ang buhay. Ikaw yung talo, ikaw yung kawawa. Pero yung obstruction yun ay yung bagong daan. Mula doon sa bagong daan, nagbago ng diskarte, nagbago ng pagpaplag, nagbago ng disenyo, nagbago ng pagkilos. Ito ngayon yung naging buwan. Mas pinagpala pa ngayon. Kung nanatili ako doon sa trabaho na iyon, maaaring hindi namin abot yung ganitong klaseng pagpapala sa aming buhay. Saan nanggaling to? Doon sa bagong daan na umarang sa akin nung ako'y nagtatrabaho sa Tech-Type. Kaya sa'yo na. Mas nanugan ka? That's impediment. That's obstruction. That's hindrance. Pero yun ay yung bagong daan. Mula doon sa pagkasulog na yung bahay, ito ulit yung start. Pag-umay ka, pagplano ka, dumiskarte ka, kumilos ka, at asahan mo kahit saan ka pa papunta na daan. Kapag meron tayong Diyos na pinaglilingkuran, nakita tayong gagabayan. Actually, yung obstruction na yun, gabay yun ng Panginoon para magbago tayo ng daan. Kapag yung dinadaanan natin ng kasalukuyan, walang pag-asa. Ang Diyos magbibigay ng bagong daan. Kaya para matauhan tayo at lumiko tayo, kailangan may obstruction. Kahit yung dagay, ito yung nakasanayan na daanan, i-obstruct mo, harangan mo, maghahanap ng ibang daan at daga. Maging ang ano mga hayop, yung nakasanayan ng daan, harangan mo, maghahanap ng ibang daan yan. Hindi yan susuko, hindi yan magsasabi, ayoko lang mabuhay, titarangan yung aking daanan. Ganun din tayo. Ito yung madalas mong dinadaanan, di narangan. Kumanap tayo ng ibang daan. Sapagkat yung harang na yun, yun yung bagong daan. Yung kapag mag-upisa ulit, umasa ka. Nagdaran po sa yung pagpapala na darating sa'yo sapagkat merong purpose yung pagharang doon sa kasalukuyan mong dinadaanan. Ito ay pagkabay ng Diyos. Ito ay pagtulong ng Diyos. Kaya, kung meron mang anytime na may dumating sa atin ng ganyan, kahit na masakit sa puso, iniwan ka ng asawa mo, magmamakto
Sasabol ka na lang, magagalit ka na sa mundo, magagalit ka na sa mga lalaman, ayaw mo na mabuhay. Pero maaaring yan yung bagong na definition ng Diyos. Maraming mga babae na nung namatayan sila na asawa, doon sila natauhan at sinabi na hindi pala ako pwedeng umasa sa kahit kanino, hindi ako pwedeng umasa sa asawa ko. Doon sila nag-umpisang kumilos, doon sila nag-umpisang mangarap, doon sila nag-umpisang magplano, nag-negosyo sila, kumilos sila. At ang nangyari, mas hindi maganda pa ang buhay ng babae kaysa nung siya ay meron pang asawa. Kaya mga kapatid, kung ano man yung humaharang sa inyo ngayon sa kasalukuyan, kahit na nakaka-discourage, kahit nakakawalang gana, kahit ang parang walang pag-asa, isipin nyo na ito na yung bagong daan na dapat natin tahakin. Ito na yung bagong daan na inilahad sa atin ng Diyos, pinapakita sa atin ng Diyos na ito na yung dapat natin, bagong daan na dapat natin tahakin. At umasa tayo sapagkat yung hinarang na yun, merong gabay ang Diyos, asahan natin na yung bagong daan na pinakalob sa atin ng Panginoon, meron naghihintay doon na pagpapala. Meron naghihintay doon na tagumpay. Basta hindi lang tayo hinto. Hindi lang tayo titigil. Hindi tayo madidiscourage. Katulad ng naniwala kayo. Kahit ano pang harang ang gawin niyo sa bahay niyo, makakapasok at makakapasok ng dagat sa bahay niyo. Kahit ano pang gawin yung harang doon sa pagkain niyo, makakain at makakain ng dagat. Sapagkat hindi sila titigil, hindi sila susuko, sapagkat alam nila kung ano yung gusto nila. Ganun din tayo sa buhay natin. Hindi na tayo susuko. Kahit na maraming humarang, kahit maraming tumigil sa atin, kahit maraming hindrances, hindi tayo titigil. Sapagkat alam natin, mayroong pagpapalang naghihintay sa anumang daan na pipiliin natin. Sapagkat anyway na ibigay sa atin, kasama natin ng Diyos. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Manampalataya tayo ng Diyos at kasama natin sa bawat yugto